pagpupuri ng ating mahal na Panginoon. Mga minamahal, tayo pong lahat ay tumayo po sapagkat tayo pidarako na po sa paghinig ng banal ebanghelyo ng kaligtasan ng ating pinakamamalapay. Ito po'y dadalhin, beloved co-preacher Mark Newell. Praise the Lord. Amen. God bless you, beloved co-preacher, beloved Brother Albert Arevalo. Tayo po mga minamahal ay dumulog sa banal trono ng biyaya ng ating mahal na Panginoon. Opo, mapagpalang Ama Diyos na makapangyarihan sa lahat, aming pinakamamahal na Panginoong Jesus sa unat dalangin ng aming minamahal at ginaganamahal na Pastor Will Estrada Almeida. Mahal na Panginoon Jesus, kami po ay lubos labis na nagpupuri at nagpapasalamat, mahal na Panginoon, sa iyong kadakilaan, sa iyong kabutihan, kagandahang loob sa bawat isa sa amin, mahal na Panginoon Jesus. Maraming salamat, mahal na Panginoon, sa pagbuhos ng iyong napakatamis at banal na presensya sa aming kalagitnaan, nagbigay galak at kapayapaan sa aming mga puso at kaisipan. Salamat sa mga naunang yugto na iyong panalagawain na iyong pinagpalang lubos at nilangisan. Mahal na Panginoon, hallelujah. Narito kami sa pag-aaral po ng iyong banal na salita. Ngunit bago ang lahat, mahal na Panginoon, taos puso kami nagsisisi sa lahat ay mga pagkukulang pagkakasala. Patawarin mo po kami lalong yung abal lingkod, mahal na Panginoon. Dalangin po namin, ikaw ang maglagay ng mga katagang lalabas sa aking mga labi. Gamitin mo kong daluyan ng pagpaparang espiritual. Mahal na Panginoon, sa kanang akin, ako'y walang magagawa, ako'y basahan lamang, sa iyo lamang umaasa, sa unat dalangin na beloved pastor, sama-sama namin sinasaway anumang uri hadlang gawa ng kaaway, demons of unbeliefs and doubts, cast out in Jesus' name. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Makabalik po tayo mga minamahal sa ating mga upuan. Amen. Bago po ako magpatuloy, nais ko po magpaabot ng pinakamataas na pagpupuri, pagluluwalhati, pagdadakila at pagsamba, walang hanggang pasasalamat sa ating pinakamamahal na Panginoong Hesukristo po lamang, ang Diyos na pinagbubukalan ng lahat ng mga pagpapala, Diyos na mahabagin, sagana sa kagandahang loob, punong-puno ng pag-ibig at pagmamahal sa ating lahat. Praise God. At nagpapaabot din po ako ng doble paggalang at respeto sa ating minamahal at ginaganang mahal na Pastor Will Estrada Almeida, the end time prophet of our loving God, at patuloy natin inaalala ang mga gintong turot aral ng ating dear beloved assistant pastor Lina C. Almeida. Praise God. At pagpapaabot ng magandang umaga to the beloved children, the whole Almeida family, maging sa ating mga live webcast viewers, nakaantabay po sa umagang ito. A blessed good morning. Pagpalain po kayo lubos nating mahal na Panginoon. At ako rin po ay bumabati ng magandang umaga sa ating beloved ordained preachers, ang po na kanyang mga mahal sa buhay, sa ating mga kapwa manggagawa, kapwa mangaral, ating mga manuntog, mga awit, at sa inyo po mga minamahal na gising na nagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Magandang umaga po sa inyo. Everybody say, praise the Lord. Mami naman, maiksi na po ang ating oras. Praise God. Tayo po, mami naman, ay dumako na sa pag-aaral po ng banal salita ng ating mahal na Panginoon, ating pinamagatang, be strong and courageous. Mga minamahal, be strong and courageous sa Tagalog, magpakalakas at magpakatapang ka. Everybody say, amen. Kindly, mga minamahal, buksan po natin ang ating mga Biblia sa aklat po ni Josue, Kapitulo 1, versikulo 9. Amen. Dito po sa aklat ni Josue, Kapitulo po 1, ang talata po ay 9, nasulat ng ganito. Hindi ba kita inutusan? Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang na mabuti. Huwag kang matakot ni panglupaypay, sapagkat ang Panginoon mong Diyos ay sumasa iyo saan ka man pumaroon. Amen. God bless you po sa pagkabasa ng banal na salita ng ating mahal na Panginoon. Diyos po ang magpapala ng kanyang banal na salita. Ang kalakasan po sa mahal na Panginoon ang naging sikreto po, mga minamahal, ng maraming Kristiyano na bumibilang po ng maraming taon, mga minamahal, sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoong Jesus. Kaya't hanggang ngayon, mga minamahal, maraming Kristiyano ang tumagal sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Iba inabot na ng ilang dekada, mga minamahal. Sila po ay nagpakatatag, mga minamahal ko, nagpakatapang sa kanilang takbuhin sa paglilingkod, mga minamahal. Marami man na balakid ang dumaan, mga minamahal, maraming pagsubok ang dumaan,
Ngunit hindi nila binigyan ng chance na manaig ito sa kanila. Kaya hanggang sa ngayon, mga minamahal, narito tayo, narito ang ibang mga Kristiyano, mga minamahal, matatag at malakas na nakatayo sa kanilang pananampalataya. Ano ang naging sekreto, mga minamahal? Sila po o tayo po ay nagpakatapang at nagpakalakas sa ating paglilingkod. Everybody say, praise the Lord. Bakit ba natin kinakailangan maging malakas, mga minamahal? Why we need to be strong? Ano ba ang mga dahilan, mga minamahal? Unang-una, mga minamahal, because of our duty to God and our duty to God's people, mga minamahal. Kaya kailangan tayo po ay maging malakas at matatag. May mga tungkulin po tayong dapat gampanan na hindi po natin magagawa kapag tayo po ay mahina, mga minamahal. Dapat malakas po ang bawat anak ng Diyos. Sa panahon natin ngayon, hindi po pwede ang pahina-hina, mga minamahal ko. Isa sa kinakailangan ng bawat tao ngayon, mga minamahal, ay yung pagiging malakas. Hindi lamang malakas sa pisikal na pangangatawan, lalong higit, mga minamahal. Bawat anak ng Diyos dapat malakas ang kalooban, malakas ang pananampalataya sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say amen. Alam niyo, mga minamahal, malaki po ang misyon na ibinigay ng mahal na Panginoon kay Moises. Na ilabas ang mga Israelita sa Ehipto, mga minamahal ko. Malaki din naman ang ibinigay ng mahal na Panginoon na misyon kay Josue, na ipasok po ang mga Israelita sa tinatawag na lupang pangako, mga minamahal. Ano ba yung naging misyon nila, mga minamahal? Ano yung unang misyon? Kindly, basahin po muna natin. Exodus chapter 3, verse 11 up to 12. Amen. Dito sa Exodus, talata ay 11 hanggang 12. At sinabi ni Moises sa Diyos, sino ako upang pamuraon kay Paraon at upang ilabas sa Ehipto ang mga anak ni Israel? At kanyang sinabi, tuna na ako'y isa sa iyo at ito'y magiging tanda sa iyo na ikaw ay aking sinugo pagka iyong nailabas na sa Ehipto ang bayan ay maglilingkod kayo sa Diyos sa bundok na ito. Amen. God bless you po. So ano yung unang misyon, mga minamahal? Mabigat na misyon na ipinagkaloob kay Moises. Ang unang misyon ay kumbinsihin po si Paraon, mga minamahal, na palayain ang bayan ng Israel sa pagkakabihag, mga minamahal ko. Yan ang unang misyon. Ang isang hari, mga minamahal, si Paraon ay kilalang mabangis at malupit na hari. Hindi mo pwedeng utusan, mga minamahal, ang isang hari, mga minamahal. Lalo na si Paraon, mga minamahal, dahil noon po, ang Egypt ay ang isa sa pinakamalakas na kaharian sa buong mundo, mga minamahal, dahil sila po ay maraming karwahe, maraming kabayo, maraming sundalo, mga minamahal. Kaya nga, ang pinagbili ng mahal na Panginoon kay Moises, kailangan mong maging malakas at matatag. Everybody say amen. Hindi lamang sa pisikal, mga minamahal. Dahil hindi naman inutusan ng mahal na Panginoon si Moises na makipagbaka sa pisikal, mga minamahal ko, sa mga Egyptian. Dahil, mga minamahal, alam ng Diyos na merong kinakatakutan si Moises, hindi mga minamahal, hindi lamang yung mga Egyptian ang kinakatakutan ni Moises. Dahil alam ni Moises yung kanyang kahinaan, mga minamahal. May kahinaan si Moises yung kanyang pautal-utal na pagsasalita, kumbaga, pabulol-bulol siya. Kaya sinabi niya sa mahal na Panginoon, paano ko kakausapin si Paraon? Anong salita ang sasabihin ko? Sabi ni Moises, mga minamahal. Ano ang sinabi ng Diyos? Ang sabi ng Diyos, mga minamahal, basta pumunta ka doon, harapin mo siya, ako ang maglalagay ng mga salita sa iyong labi. Everybody say, praise the Lord. Ano ibig sabihin ng Diyos dito? Ibig sabihin ng Diyos, mga minamahal, basta lakasan mo ang loob mo, harapin mo siya, kahit wala kang alam na sasabihin, ako ang bahala sa iyo. Yan ang mensahe na gustong ipaabot ng mahal na Panginoon kay Moises, maging sa ating panahon ngayon, mga minamahal. Ang kapangyarihan ng Diyos ay palagi pong nasa ating mga buhay, hindi po nababago yan. Mga minamahal ko, ngunit kalakip ng ating tagumpay sa ating pakikipagbaka ang lakas ng loob natin, mga minamahal. Kasama yan.
Kaya nga, mga minamahal, maraming talata sa Biblia, ang mababasa natin na tayo po ay inuutusan, hindi lamang basta sinabi ng Diyos. Tayo po ay inuutusan na magpakatapang at magpakalakas, mga minamahal. Dahil kapag ang isang tao ay naduduwag o pinanghihinaan ng loob sa kanyang pakikipagbaka, naaabala po ang pagkilos ng makapangyarihang Diyos. Nasa Biblia yan, mga minamahal. Kaya, mga minamahal, bago nagtagumpay si Moises, bago niya mailabas ang mga Israelita sa Ehipto, ay pinagbilinan siya ng Diyos na magpakalakas at magpakatapang. Kasi mga minamahal, kung hindi po naglakas ng loob si Moises na harapin si Paraon, maipaparating kaya ng Diyos ang kanyang mensahe? Kay Paraon, mga minamahal, mapapalaya kaya ang bayan ng Israel? Mapapalaya kaya sa pagkakabihag kung walang naglakas ng loob, mga minamahal ko? Everybody say amen? Ganyan kasi ang Diyos, mga minamahal. Gagamit siya ng tao bilang instrumento niya upang maganap ang kanyang kalooban. Ganoon din sa buhay natin yan, mga minamahal ko. Kung meron tayong kinaharap na ngayon na mabigat na problema o pagsubok, mga minamahal, kinakailangan magpakalakas ka muna. Kahit hindi mo pa nakikita yung solusyon, magpakalakas ka muna para makakilos ang Diyos at magtagumpay ka. Everybody say, praise the Lord. Si Moises ba, alam niya ba ang solusyon na gagawin ng Diyos? Nung siya'y humarap sa hari, mga minamahal, hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin. Pero nung siya po ay humarap na sa hari, doon ibinuka ng Diyos ang kanyang mga labi at nagkaroon ng makapangyarihang salita si Moises sa harap ni Paraon. Kaya natin pag ilutusan tayo ng Diyos, anak, pumunta ka sa presidente ngayon. Sabihin mo, huwag niyang ipapuwersa na magpabakuna ang buong mundo. Mga minamahal. Kung tayo ay inutusan ng Diyos, mga minamahal, para ito ay hindi matuloy, mga minamahal, ma-extend pa ang grasya ng Diyos. Kaya lang tayo ay natatakot. Mga minamahal, natatakot tayo. Hindi natin alam, presidente ang ating kaharapin. Hindi natin alam kung paano makipag-usap. Mga minamahal ko. Pero kapag inutos ng Diyos, mga minamahal, asahan natin, siya po ang kikilos. Siya ang magsasalita para sa atin. Everybody say amen. Kaya ngayon, ang pangungusap ng ating mahal na Panginoon sa atin, ipangaral ang buong katotohanan ng walang takot, walang pag-aalinlangan. Kung mayroong magtanong, ang Diyos ang sasagot sa kanilang mga katanungan. Everybody say, praise the Lord. Tingnan natin ang pangalawang misyon, mga minamahal. Pangalawang misyon na mabigat. Kindly, Numbers chapter 37, chapter 13, 27 up to 28. Dito po sa aklat ng mga bilang, kabanatang 13, talata 27 hanggang 28. At kanilang isinaysay sa kanya at sinabi, kami ay dumating sa lupaing yaon, pinaroroonan mo sa amin. At tunay na binubukalan ng gatas at pulot. At ito ang bunga na yaon. Gayunman, ang bayan na tumitira sa lupaing yaon ay malakas. At ang mga bayan ay nakukutaan at napakalalaki. At saka aming nakita ang mga anak ni Anak doon. Amen. Mga minamahal, pagkatapos ng misyon ni Moses, na siya po ay mailabas ang mga Israelita, dahil naging malakas at matapang si Moises, mga minamahal, nagtagumpay siya, nag-success siya, mga minamahal. Kung titignan natin ang pagkakatagumpay ng Israel, mga minamahal, sa paglabas sa kaharian ng Ehipto, mga minamahal, nagsimula ang pagkilos ng kapangyarihan ng Diyos, nagsimula na maganap ang banal na kalooban ng Diyos, nagsimulang malaman ni Paraon na tunay ang Diyos ng bayan ng Israel. Saan nagsimula? Sa pagiging matapang ni Moises, mga minamahal. Sa pagiging matapang niya magsalita, harapin ang hari. So ganoon, mga minamahal, nag-success si Moises. Ano yung naging mission ni Joshua? Mga minamahal ko, ipasok ang bayan ng Israel sa lupang pangako. So, ano yung challenge doon, mga minamahal? Nagsugo sila ng ilang Israelita roon upang tiktikan kung ano ang meron doon sa tinatawag na Kanaan o lupang pangako. At ang kanilang nakita, mga minamahal, ang sabi ng ating nabasa, totoo na pinagbubukulan ng mga pulot at gatas ang lugar na iyon. Subalit,
mayroong mga nakatira doon na malalakas at malalaki. Everybody say amen. So ano yung pangalawang misyon, mga minamahal? Paano nila pagtatagumpayan ang mga higante, mga minamahal ko? Ay alam naman ng Diyos na hindi nila kakayanin ang labang iyon, mga minamahal. Alam ng Diyos, ano magagawa ng mga Israelita na maliit, mga minamahal ko, na galing pa sa pagkakabihag na mga payat at gutom, mga minamahal. Siyempre, galing sila sa pagkakabihag. Sobrang napagod ang kanilang katawan. Kung ating pag-iisipan mabuti, mga minamahal, wala silang training sa pakikipagdigmaan. Paano nila matalo ang mga higanting ito? Pero, alam ng Diyos na hindi nila kaya. Alam ng Diyos, ano lamang ang gusto ng Diyos, mga minamahal? Ang gusto lamang ng Diyos na maging malakas sila at matapang sila. Yun ang gusto ng Diyos, na kahit alam ng Diyos na hindi sila magwawagi kung saganang kanila, ang gusto ng Diyos, basta pumunta kayo doon, makipaglaban kayo, ako ang bahala sa inyo. Everybody say amen. Gusto ng Diyos maging matatag sila, maging matapang. Kasi mga minamahal, hindi ka magiging instrumento ng Diyos para sa ikatuparan yung plano niya kapag natakot ka at umatras ka, mga minamahal. Kaya ang bilin ng mahal na Panginoon, magpakalakas sila, magpakatapang, dahil inahabili ng Diyos kay Josue ang isang bayan. Hindi lamang isang bayan, kundi kanyang iniibig at piniling bayan, mga minamahal. Kasi mga minamahal, madali tayong magagapi ng kaaway kapag nakita ng kaaway na mahina at natatakot tayo, mga minamahal. Yung mga pagsubok natin, mga minamahal, minsan ang ginagawa ng kaaway ng Diyos, ginagawa niyang anyong higante yan sa paningin mo. Upang ikaw ay matakot, mga minamahal. Yung pagsubok mo minsan, hindi naman ganoon kalaki. Subalit ang sabi ng Biblia, si Satan, mga minamahal, ang demonyo ay dakilang manlilinlang. Kaya minsan kahit yung problema mo, maliit lamang, mga minamahal, ginagawa niyang anyong higante para tayo ay matakot. Everybody say amen. Gaya ng nangyari sa mga Israelita. Yung mga isinugo doon, natakot sila dahil nakita nila mga higante ang nandoon. Mga minamahal, hindi nila naisip, mga minamahal, bagamat ang katotohanan ay higante nga ang mga taong naroon. Dapat ang kanilang tinignan na mas malaki ang kanilang Diyos kesa sa mga higanting iyon. Everybody say praise the Lord. Ganun minsan, mga minamahal, sa buhay natin. Kapag malaki ang ating problema, tinitignan natin yung malaking problema. Imbis na tignan natin yung kayang gawin ng ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal. Kahit gahigante pa ang pagsubok natin, mga minamahal. Tignan natin na mas malaki ang Diyos natin, mga minamahal ko. Kasi minsan sa takot natin, sa sobrang pag-aalala natin, yung maliit lamang na problema, ginagawang higante sa paningin natin ng kaaway ng Diyos upang tayo ay matakot at malinlang. At kapag ikaw ay naniwala, kapag ikaw ay natakot, pinanghinaan ka ng loob, doon ka pagtatagumpayan ng kaaway ng Diyos. Subalit kapag ang puso mo, ang isip mo, kilala mo ang Diyos na iyong pinaglilingkuran, masasabi mong, mas malaki ang Diyos na aking kasama. Mas malaki ang Diyos na handang tumulong sa akin. Everybody say praise the Lord. Minsan natatalo ang yung mga sundalo, mga minamahal, sa larangan ng gera. Natatalo ang mga sundalo kapag pinanghinaan sila ng loob. Alam natin yan, mga minamahal. Nasisira yung plano nila. Kapag yung isang sundalo, nakita niya yung mga kasama niya nag-aatrasan na, magkakaroon ba siya ng lakas na loob na mag-forward pa? Hindi na. Kapag ang mga sundalo na nasa gitna ng gera, nakita niya yung mga kasama niya nag-atrasan na, pati siya tatakbo na rin pabalik, mga minamahal. Kaya nangyayari, nasisira yung plano nila. Nasisira yung fighting strategy nila. Kaya nangyayari, natatalo sila, nabibihag sila ng kanilang kalaban. Tandaan natin, mga minamahal, yung karuwagan o kahinaan ng loob, weakness makes people fail, mga minamahal. Minsan, it's not the strength of the enemy that makes you fail. Sometimes, it's because of our weakness. Minsan nakala natin malakas yung kaaway natin. Minsan nakala natin malakas yung pagsubok natin. Pero hindi pala. Ang katotohanan pala, dahil natatakot tayo, pinanghihinaan tayo ng loob. Gawa ng kaaway yan, mga minamahal. Gawa ng kaaway yan.
yung weakness at karuwagan turn people into slave. Mga minamahal. Kaya nga yung mga weak nation, yung mahihinang bansa noon, kasi ngayon, mga minamahal, grabe ang mga bansa ngayon, may kanya-kanyang nuclear weapon, may mga kanya-kanyang hukbong sandatahan na talagang modern na. Kaya nga, ngayon, ang hirap ng tukuyin kung sino ang mahinang bansa. Pero nung sinaunang panahon, mga minamahal, maraming mahinang bansa. Kaya ano ang nangyari doon sa mga mahinang bansa? Sila'y inalipin ng ibang bansa, mga minamahal. Because they become a slave of other nation. Mga minamahal ko. Kaya, dahil sa pagiging mahina, mga minamahal, ng isang Kristiyano o ng isang bansa, yung plano ng Diyos sa kanyang buhay, nadidelayed. Mga minamahal. Kasi, matutupad lamang ang plano ng Diyos sa buhay natin kapag nakipagtulungan tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Gaya ng ginawa ni Joshua, gaya ng ginawa ni Moises, mga minamahal, ang inutos ng Diyos, magpakatapang kayo, magpakalakas kayo, magpakalalaki kayo. Ang sabi ng mahal na Panginoon. Kung nagduwag-duwagan si Moises, hindi po makalaya ang bansang Israel. Kung nagduwag-duwagan si Joshua at si Caleb, hindi nila mapasok ang lupang pangako, mga minamahal. Kaya nga, kapag hindi malakas ang loob natin, tayo ay pinanghihinaan ng loob, natatakot tayo sa mga problema, sa mga pagsubok, sa mga challenges sa buhay natin, yung blessing na dapat para sa iyo, nahahadlangan. Everybody say, praise the Lord. Kaya ang sabi ng ating key verse, inutusan tayo ng Diyos, magpakatapang, magpakalakas, dahil ako ay sumasa inyo. Everybody say, praise the Lord. Minsan yung ibang Kristiyano, parang nalilimutan nila kung sino yung kasama nila. Lupay-pay pag may pagsubok. Pag may pagsubok, may problema, hindi makapagpuri. Hindi makapag-hallelujah, praise the Lord. Hindi masigla magpuri. Hindi nagsusumikap kasi may mga bigat na problema at pagsubok. Tila nalimutan natin, sino ba ang kasama natin, mga minamahal? Sinong Diyos ba ang kaya magtanggol sa atin? Kaya ayaw ng Diyos na tayo ay natatakot at naduduwag. Ang gusto ng mahal na Panginoon, tayo ay matapang at malakas, mga minamahal, dahil ang ating Diyos na pinaglilingkuran ay malakas at matapang. Ang ating minamahal ginagalaman na pastor, nagbigay ng halimbawa ng isang tunay na katapangan at kalakasan sa paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Alam niyo mga minamahal, yung mga great man in the Bible, marami silang na-accomplish. King David, Samson, Apostle Paul, Gideon. Ilan lamang yan sa mga great man in the Bible. Alam nyo ang anong naging unang puhunan nila, mga minamahal? Lakas ng loob. Katapangan. Bakit sila naging matapang? Dahil kilala nila kung sino ang Diyos na kanilang pinaglilingkuran. Mga minamahal, si Haring David, nung siya po ay hindi pa hari at siya ay bata pa, nung siya po ay pabalakad, papunta harapin ang higanting Pilisteo na si Goliath, mga minamahal, yung mga Israelitang army nagsitakbuhan. Dahil ang laki ng higante. Pero kung itong si Haring David hindi naglakas ng loob, mga minamahal, na harapin yon, walang Diyos, walang gagamitin ang Diyos na instrumento para mapataob ang higanting ito. Imagine natin, kung hindi naglakas loob ang batang David na ito, mga minamahal, maaaring pinagtawanan ng mga Pilisteo ang Diyos ng Israel. Subalit may isang bata, mga minamahal, may isang bata naglakas ng loob, nagbigay ng kanyang katapangan, mga minamahal ko, pinahiya ba siya ng Diyos? Hindi. Pinagtagumpay siya ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya para mapagtagumpayan natin yung ating mga problema, mga pagsubok, mga challenges sa ating buhay, mga hindrances na mahumahad lang sa ating mga dalangin at mga pagpapala, kinakailangan natin harapin ang mga yan na may katapangan at kalakasan sa paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Yan ang mga naging sekreto ng mga great man in the Bible, mga minamahal. Yan yung mga, kaya sa dami ng nagawa nila, accomplish nila, mga minamahal ko. Dapat ganoon din tayo sa ating panahon. Hindi tayo pwedeng naglilingkod lang sa mahal na Panginoon wala tayong bunga, mga minamahal. Hindi tayo pwedeng naglilingkod sa mahal na Panginoon wala tayong na-accomplish. Hindi tayo pwedeng maglingkod sa mahal na Panginoon na wala tayong napagtatagumpayan pagsubok, mga minamahal ko. Hindi pwedeng maging isa kang Kristiyano, isang pagsubok, hindi mo magtagumpayan. Lumipas sa maraming taon, same pagsubok, hindi mo pa rin kaya mapagtagumpayan. Hindi gusto ng ating pinakamamahal na Panginoon yon, mga minamahal. Kaya nga, dapat walang Kristiyanong duwag, mga minamahal.
Dapat lahat ng anak ng Diyos matapang. Hindi matapang makipag-away. Hindi matapang gumawa ng mali, mga minamahal. Bagkus matapang harapin ang mga pagsubok. Matapang sundin ang banal na kalooban ng ating pinakamamahal na Panginoon. Nagaganap ba yan sa ating banal na kongregasyon, mga minamahal? Nagaganap po. Ang daming patotoo, lalo na ngayon, year 2020, ng kainitan ng lockdown. Napakarami kong patotoo ang narinig, mga minamahal. Kung hindi naglakas loob, kung hindi kayo naglakas loob, mga minamahal, maaring walang dadalo dito. Bakit? Pinagbawal. Pinagbawal ng gobyerno. Nariyan ang mga sundalo, pulis sa kalye, mga checkpoint, mga minamahal. Subalit naglakas loob kayo, mga minamahal. Nagtagumpay kayo, mga minamahal ko. Kasi mga minamahal, bagamat kakaba-kaba tayo bilang tao, pero bagamat natatakot tayo kung ano ang pwedeng mangyari, ang nakita ng Diyos doon, mga minamahal, pinilit mo. Kahit takot ka, nung nakita ng Diyos na pinilit mo, bagamat kinakabahan ka, doon ipinakita ng Diyos yung kapangyarihan niya. Hindi ka napahiya, hindi ka napahamak dahil kailanman hindi papayag ang Diyos na mapahiya ang kanyang banal na pangalan, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Kindly, 2 Samuel chapter 10, verse 12 po. Pakibasa po. Ikalawang Samuel, kapitulo po 10, ang talata po ay 12, minamahal na sulat ng ganito. Magpakatapang ka at tayo magpakalalaki para sa ating bayan at sa mga bayan ng ating Diyos at gawin ng Panginoon ang inakala niyang mabuti. Amen. So, mga minamahal, sa talatang ating nabasa, malinaw dito na we have duty to God. Meron tayong tungkulin sa mahal na Panginoon, hindi lamang yung mga ginagamit sa banal na ubasan. Lahat po ng anak ng Diyos. At ano pa yung sumunod na talata? Na may tungkulin tayo sa mga anak ng Diyos, sa ating kapwa Kristiyano, mga minamahal. So, unang-una, mga minamahal, para maganap natin ito, kinakailangan yung ating sarili muna ang ating mapagwagian, mga minamahal. Bago tayo magtagumpay sa ating haharaping pagsubok o sa ating tungkulin na ibinigay ng mahal na Panginoon, bago tayo magtagumpay, bago tayo mag-success, kinakailangan yung sarili muna natin ang ating mapagtagumpayan. Kasi minsan, mga minamahal, may mga kahinaan tayo. Mga minamahal ko, kailangan mapagtagumpayan natin yung mga kahinaan natin na yan. Bagay tayo ng mga halimbawa. Kahinaan sa tukso, mga minamahal. Kahinaan minsan natin yung mabibigat na problema. Kapag yan, mga minamahal, hindi natin mapagtagumpayan, mga minamahal, hindi natin maganap yung duty na ibinigay sa atin ng mahal na Panginoon, maging yung duty natin sa mga anak ng Diyos. Hindi tayo pwedeng pagwagian ng ating kahinaan, mga minamahal. Kasi kapag tayo ay tinalo ng ating kahinaan, ibig sabihin nun, nagwagi si Satanas. Mga minamahal. Halimbawa, nangungusap sa iyo ang mahal na Panginoon, anak, magpuri ka. Inaantok ka. Ang ginawa mo, natulog ka na lang. Mas pinili mo matulog. Ibig sabihin nun, mga minamahal, nagwagi si Satanas, mga minamahal ko. Nagwagi yung kahinaan mo. Antok lang, tinalo ka. Mga minamahal, di ba nakakahiya sa harapan ng Diyos? Ang nangungusap sa iyo, mahal na Panginoon, anak, magpuri ka. Inaantok ka. Sarap matulog ngayon, December, malamig. Mga minamahal, natulog ka, pinili mo matulog kaysa magpuri. Mga minamahal ko, antok lang na pagtagumpayan tayo, mga minamahal. Nakakahiya sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Paano ba kapag mabibigat na problema at pagsubok? Baka mabuwal tayo, mga minamahal. Baka mawala pa tayo sa paglilingkod. Kaya dapat malakas tayo, mga minamahal, sa mga kahinaan natin, pagtagumpayan natin yung ating sarili muna. Everybody say amen. Mga karaniwang kahinaan natin, yung mainipin tayo. During gawain, tingin ng tingin sa relo. Tingin ng tingin sa oras. During preaching, boring na boring, mga minamahal. Kahinaan natin yan. Kinakailangan mapagtagumpayan po natin yan, mga minamahal ko. Yung nangusap mahal pa yun, anak, mag-ayuno ka. Magulo ang mundo ngayon, makiisa ka sa pananalangin. Yung kahinaan mo, gutumin ka. Takot ka mag-fasting, mga minamahal. Gutom lang, tinalo ka, mga minamahal.
How much more ba yung mabigat na mga problema at pagsubok na darating sa mundong ito, mga minamahal ko. Kaya nga, ang mahal na Panginoon, bago dumating ang araw na iyon, mga minamahal, tayo ay pinaghahanda ng Diyos. Kaya tayo pinag-aayunan ng mahal na Panginoon. Kaya tayo pinagpupuri ng mahaba na mahal na Panginoon. Kaya ang ating panalagawain, kung ating mapansin, mula nang itatag ang panalagawain na ito, napakahaba ng pagpupuri sa mahal na Panginoon. Dahil alam ng mahal na pastor, darating ang isang araw, walang ibang magiging sandata ang mga anak ng Diyos, kundi ang mahabang pagpupuri sa ating mahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord. Yan, dapat mapagtagumpayan natin yan, mga minamahal. Maging yung kahinaan natin sa pag-alinlangan sa pagbibigay. Ayaw natin magbigay, baka mabawasan ang ating budget, mga minamahal. So ano nangyayari, mga minamahal? Inaalipin tayo ng mananakmal. Kasi yung mananakmal, yan yung magiging hadlang sa mga pagpapala mo, katugunan sa iyong mga dalangin, paglago mo espiritual, mga minamahal, salot sa negosyo, salot sa trabaho. Kasi natatakot tayo magbigay. Ayaw natin ibigay yung para sa mahal na Panginoon. Kaya ano ang nangyayari? Tayo ay inaalipin, mga minamahal, ng mananakmal. Kaya dapat mapagtagumpayan po natin yan, mga minamahal ko. Dapat malaman natin, mga minamahal, na yung pagganap sa banal na kalooban ng Diyos ay isang tagumpay na bagay. Hindi ka nawalan, hindi ka nagkulang. Kapag ikaw nagbigay na may katapatan sa mahal na Panginoon, doon pa lang nagtagumpay ka na. Everybody say, praise the Lord. Paano po? Pag malalaking pagsubok na, mga minamahal, yun ay mahirap. Kasi sa maliit na pagsubok, hindi tayo makapagtagumpay, mga minamahal ko. Ay darating po yan, mga minamahal. Darating yan. Nakasulat yan sa Biblia. Kaya dapat ngayon pa lang, mga minamahal, ine-exercise na natin yung ating faith, ine-exercise natin yung ating tapang, yung ating lakas ng loob, pagsunod sa banal na kalooban ng Diyos. Upang kapag dumating na yung mabibigat na pagsubok, handa tayo, mga minamahal. Equip tayo, mga minamahal. Hindi tayo mabubuwal, mga minamahal. Everybody say amen. Kaya mapagtagumpayan natin yung ating mga kahinaan. Ang tagal-tagal na ng iba sa banal na gawain, mga minamahal, may mga Kristiyanong matagal na sa banal na gawain, bumibilang na ng maraming taon, pinagwawagi pa yung kahinaan. Madalas pang pinagwawagi yung kahinaan. Kaya minsan yung kausap mo, nagdala sa'yo ng negatibong kwento, mga minamahal. Hindi pagpapalang kwento. Tinanggap mo, mga minamahal. Ang ibig sabihin, nagwagi ang kaaway ng Diyos sa inyo. Mga minamahal, pinagwagi nyo yung kahinaan nyo, mga minamahal. Kaya ano ang epekto nito, mga minamahal? Dahil may nagdala sa'yo ng negatibong balita, nagkwento sa'yo ng hindi naman pagpapala, tinanggap mo, damay ka. Damay ka sa kasalanan nung nagkwento sa iyo. Ang mangyayari pa, mga minamahal, damay yung paglilingkod mo, kaya hindi mo mapansin, wala kang gana. Wala kang gana sa banal na gawain, wala kang gana magpuri. Hindi mo madama ang banal na presensya ng mahal na Panginoon. Walang galak ang puso mo. Inip na inip ka sa banal na gawain. Dapat alam natin yan, mga minamahal. Dapat mapagtagumpayan po natin yan, mga minamahal ko. Nadadamay tayo sa kasalanan ng taong nagdala ng negatibo sa iyo. Mga minamahal, kaya nga sabi ng Biblia, layuan mo yung mga ganyang tao. Sabi ng mahal, huwag mo silang isumpa. Huwag mo siyang isumpa, huwag mo siyang gawing kaaway mo. Ang sabi ng Biblia, layuan mo siya at ipanalangin mo na lang siya. Kapag lumalapit siya, nagdadala sa iyo ng negatibo, tanggihan mo, mga minamahal, para hindi madamay ang iyong paglilingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Malaman mo ang isang taong sakdal ang puso, malaman mo ang isang taong mainit na naglilingkod sa Diyos, malaman mo ang isang Kristiyano malinis, matuwid ang isipan sa harapan ng Panginoon sa kanyang pagpupuri sa Diyos. Magalak, magpuri, nadarama ang banal na presensya, aktibo sa banal na gawain, excited lagi sa banal na gawain, nakikibahagi sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Kapag wala kang gana sa banal na gawain, mga minamahal, walang galak ang puso mo, ibig sabihin yan, dahil sa narinig mo sa ibang tao, dinamay ka sa kasalanan, ang nangyari, mga minamahal, nagwagi ang inyong kahinaan, nagwagi ang kaaway ng Diyos. Kaya paano tayo gamitin ng Diyos niyan sa kanyang banal na ubasan upang maganap ang kanyang mga plano sa ating buhay kung sarili natin, hindi natin kayang mapagtagumpayan? Everybody say, praise the Lord. Sabi ng Biblia, yung mga babalikan ng mahal na Panginoon, yung mga overcomer, mga minamahal. So, hindi ako may sabi, Bible, mga minamahal ko, hindi pala tayo babalikan ng mahal na Panginoon kapag hindi natin pinilit, mapagtagumpayan yung mga kahinaan natin iyan, mga minamahal. Kailangan natin pagsumikapan, pagtagumpayan natin yan. Kaya ng Diyos yan, mga minamahal. Ilapit mo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Hindi ka itaboy ng Diyos. Basta nagpakumbaba ka, mahal na Panginoon, tulungan mo ko sa aking kahinaan. Ayoko na hindi
hindi ako nakakaganap sa iyong banal na kalooban. Ayoko na hadlang ako sa pagpapala sa iyong banal na gawain. Kaya ng Diyos, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Kaya, mga minamahal, bawat mga naririnig natin, nakikita natin, salain muna natin, mga minamahal. Huwag natin basta papasukin sa ating puso at kaisipan. Dahil ang nangyayari, nadadamay ang ating paglilingkod sa ating mahal na Panginoon. At kapag nadamay ang paglilingkod natin sa mahal na Panginoon, hindi mo masabi, baka ikaw ay mawalay sa mahal na Panginoon. Mahirap na mawalay ngayon. Mga minamahal, napakahirap na. Napakagulo ng mundo, tapos ikaw, mawalay ka pa sa paglilingkod sa mahal. Imbis na dapat nagpapakainit ka lalo, mga minamahal, imbis na dapat sumusunod ka lalo sa ating mahal na Panginoon. Yun dapat ang ginagawa ng mga anak ng Diyos na kandidato magmana ng buhay na walang hanggan. Palakpakan natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Kindly, 1 Chronicle chapter 28, verse 10. Dito sa unang kronika, ang Kabanata 28 ang talata ay Gis. Mag-ingat ka ngayon sapagkat pinili ka ng Panginoon upang ipagtayo mo ng bahay ang santuaryo. Magpakalakas ka at gawin mo. Amen. Mga minamahal, si King Solomon na anak ni Haring David ay inutusan ng Diyos na ipagtayo ang Diyos ng templo. Hindi simple yon, mga minamahal, dahil unang-una, yon ay templo ng Diyos na makapangyarihan sa lahat. Hindi simple. Ang pinagagawa ng mahal na Panginoon. Kaya yung pressure, mga minamahal, kay King Solomon ay sobra. Grabe yung pressure, mga minamahal. Siyempre, dapat lahat ng gagamitin niya materyales, the best. Yung mga mamahaling materyales, yung mga finest na materyales, yung matitibay, kaya na-stress si King Solomon, mga minamahal. At hindi lang yon ang naging dahilan kung bakit na-stress si King Solomon. Kung mabasa natin, mga minamahal, sa Biblia, mga minamahal, mahaba na, huwag na natin basahin. Dahil that time, mga minamahal, yung ibang leader ng Israel, tumututol na gumawa ng templo ang Diyos, gumawa ng templo para sa Diyos. Kaya nga nung panahon ni King David, wala silang permanent temple, mga minamahal. Sila ay nag-aalay lamang sa isang altar at kapag sila ay lumipat, ibang lugar na naman ang kanilang pag-aalayan. Nung panahon ni King David, wala silang permanent temple. Kaya inutos ng mahal na Panginoon kay Haring Solomon, mga minamahal, na gumawa ng templo para sa kanya. Kaya lamang natatakot yung ibang mga Israelita, kaya kumukontra sila. Dahil ayaw ng ibang leader na magkaroon sila ng isang lugar na magtitipon-tipon sila na maaari silang atakihin ng mga Pilisteo. Yun ang ikinakatakot nila, mga minamahal. Kaya ano ang ibinilin ni Haring David sa kanyang anak? Ano ang sabi ni Haring David kay Solomon? Be strong. Do the work. Finish the work. No matter what. Ang sabi ng Haring David. Tapusin mo yung gawain na inutos sa iyo ng Diyos kahit anong mangyari. Mga minamahal. Kaya nga, na-stress si King Solomon kasi unang-una, yung materyales, ang hirap. Pangalawa, maraming tumututol. Sa panahon natin, nangyayari din ito, mga minamahal. Nangyayari din ito. Kaya nga, ano yung ginagawa natin dito sa templo natin? Pinapaganda natin yung templo ng Diyos. Pinapaayos natin, mga minamahal. Ngunit ang kaaway, nagagalit sa atin. Hindi po natutuwa ang kaaway. Everybody say amen. Ganyan naman ang kaaway ng Diyos. Ayaw niya na napapaganda yung templo ng Diyos. Ayaw niya na pinapagawa natin yung mga bagay na kailangang ayusin sa templo ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nangyari nung panahon ni Solomon, nangyayari din sa ating panahon. Ayaw ng kaaway. Tumututol ang kaaway, nagagalit ang kaaway, pilit. Sinisira ng kaaway ang magandang plano natin para sa banal na gawain. Mga minamahal. Kaya ano ang duty ng bawat isa sa atin? Magpakalakas tayo, mga minamahal. Ano bang katitisuran ng ating makita, ano man ang ating marinig, manatili ang iyong suporta sa banal na gawain ng ating mahal na Panginoon. Everybody say amen. Huwag mong hayaang sirain ng kampo ni Satanas ang ating banal na gawain, mga minamahal. Bilang anak ng Diyos, bawat mananampalataya, yan ang duty natin, tungkulin natin yan sa mahal na Panginoon. Lalong higit dapat bawat Kristiyano ay nagiging kabahagi sa pagpapaganda sa mga proyekto para sa ating banal na gawain. Everybody say amen. Mga minamahal, sa mga proyekto ng church, mga minamahal, dapat sinusuportahan natin yan.
Mga minamahal ko, huwag nating questionin dahil lahat ng desisyon sa banal na gawain ay may basbas ng Diyos. Lahat ng desisyon sa banal na gawain nagmula sa ating pinakamamahal na Panginoon. Bawat ginagawa dito sa banal na gawain, mga minamahal, iniluluhod muna yan. Iniluluhod muna yan sa ating mahal na Panginoon. Pinapanalangin mo maigi, mga minamahal. Kaya tayo bilang mga anak ng Diyos, ating tungkulin, mga minamahal, makiisa tayo sa pananalangin para sa ikabubuti ng ating banal na gawain. Magpakalakas tayo. Kapag may narinig tayong katitisuran, may nakita tayong katitisuran, mga minamahal, labanan natin. Huwag magmawala yung suporta mo sa banal na gawain. Huwag malamig yung pag-ibig mo sa banal na gawain. Everybody say, praise the Lord. Gising pa ba kayo, mga minamahal? Palakpakan natin na malakas ang ating pinakamamahal na Panginoon. Sabi ng mahal na Panginoon, be strong and courageous. Ano pa ba yung mga dahilan? Bakit we need to be strong, mga minamahal? Unang-una, nasabi na natin, we have duty to our Jesus Christ. May duty tayo sa mahal na Panginoon, sa mga anak ng Diyos. Ano pa yung karagdagan? Ba't kailangan natin maging malakas? Mga minamahal, para magampanan natin yung calling natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal. Kaya pag may calling tayo, mga minamahal, magpagamit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Mga minamahal ko, magpagamit tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon. Kung nananawagan ang Diyos sa iyo, sa isang tungkulin, mga minamahal, huwag kang matakot. Huwag mong isiping hindi mo kaya. Kaya mo yan, mga minamahal. Kapag ang Diyos ang tumawag sa iyo, ilalagay ka niya sa isang kalagayan na siya ang tutulong sa iyo para magampanan mo ng maayos ang tungkulin na iniaatang niya sa iyo. Kaya nga, sunod sa may mga calling, mga minamahal, dapat tumugon tayo sa mahal na Panginoon. Kaya kailangan natin maging malakas at matatag, mga minamahal ko. Dapat, mga minamahal, makilala ng buong mundo ang Diyos sa ating buhay. Dapat ang nakikita ng mga tao sa sanlibutan sa atin ay victory, not defeated, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. Kaya, ang tanong, mga minamahal, magtapos na tayo, huwag tayo mainip, mga minamahal. Ang tanong, paano tayo palaging magiging malakas? Hindi naman sa lahat ng oras tayo ay bilang tao ay matatag, mga minamahal. Kaya ang tanong, mga minamahal, paano tayo palaging magiging malakas? Sa panahon natin ngayon, marami ang nangihina. Pinanghihinaan ng loob dahil sa pandemic na ating kinaharap, mga minamahal ko. Dahil puro virus na lang ang ating naririnig. Katulad ngayon, mayroon na namang lumabas na bagong virus. Meron na naman, mga minamahal. Hindi na po yan matatapos, mga minamahal. Hindi na matatapos ang mga virus na yan. Kaya nga, mga minamahal ko, kapag tayo ay nangihina, pinanghihinaan tayo ng loob, mga minamahal, matatakot tayo sa ginagawang pananakot ng mundong ito. Kaya nga, ang bilin ng mahal na Panginoon, mga anak, magpakalakas kayo at magpakatapang kayo. Yan ang bilin ng ating mahal na Panginoon. Kaya pinagpala tayo, mga minamahal, lahat tayong narito. Tayo po ay matapang at malakas, mga minamahal, ever since pa. Nung nagsimula ang lockdown na ito, pinagpala yung mga anak ng Diyos, yung mga Kristiyano na hindi umabsent, mga minamahal. Yung mga nagpumilit, dumalo, bagamat maraming hadlang, maraming checkpoint, pinagbabawal pa ng gobyerno. Pero mga minamahal, nagsumikap tayong makadalo. Hindi man natin na perfect yung attendance, mga minamahal. Subalit yung mga panahon na lockdown talagang nagpakita ka sa banal na gawain, dumalo ka sa banal na gawain. Pinagpala tayong lahat, mga minamahal. Everybody say, praise the Lord. So ano yung dapat natin gawin? Para mapanatili, mga minamahal, tayo ay malakas. Kasi kailangan po natin yan, lalo na sa panahon natin ngayon, kailangan natin ang lakas ng loob at kalakasan sa ating pananampalataya. Ano ang ating gagawin? Kindly, 1 Chronicle 22, verse 13, mga minamahal. Dito sa unang Kronika 22 na talata ay 13. Kung magkagayoy, giginhawa ka, kung isasagawa mo ang mga palatuntunan at ang mga katulan na binili ng Panginoon kay Moises tungkol sa Israel. Ikaw ay magpakalakas at magpakatapang. Huwag kang matakot o manglupaypay man. Amen. Everybody say, praise the Lord. Mga minamahal, the root of godly strength is obedience to God. Yung sikreto, mga minamahal, para tayo ay maging malakas, mga minamahal, maka-Diyos na lakas, mga minamahal, ano ang sabi ng ating nabasa? Kung para tayo ay guminhawa, palagi nating susundin yung banal na kalooban po ng ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord.
Yan yung sikreto para mapanatili po natin na tayo ay malakas yung pagsunod po natin sa ating pinakamamahal na Panginoon. Dahil kapag sinusunod natin ang banal na kalooban ng Diyos, mga minamahal, napaka-imposible sa isang Kristiyano na tapat na tayo ay maduwag at maging mahina. Kapag sinusunod natin palagi, mga minamahal, yung kalooban ng Diyos, automatic, lumalakas tayo. Automatic, tumatapang tayo. Yan ang sikreto, mga minamahal. Bagamat bilang tao, alam mo na ikaw ay may natatakot, nag-aalala. Pero bilang Kristiyano naman, sinusunod mo, nagsusumikap ka, masunod lahat ng banal na kalooban ng Diyos, automatic, lumalakas ka, automatic, tumatapang ka, mga minamahal. Kaya nga, di ba tayo magtaka? Marami tayong nagagawang mga bagay na hindi naman natin talaga kaya. Pero sa tulong ng mahal na Panginoon, nagagawa natin ang mga mahihirap na mga bagay na ito. Everybody say, praise the Lord. Ba? Yung pagdalo sa overnight, mahirap to, mga minamahal. Some of us here, maaga ang mga trabaho, mamayang umaga, mga minamahal ko. Pero narito tayo, mga nagsusumikap, makadalo sa banal na gawain. Ibig sabihin yan, mga minamahal, tayo po ay nagtatagumpay, mga minamahal ko, sa ating mga kahinaan. Kasi mga minamahal, masarap nga naman matulog at magpahinga. Lalo na ngayong panahon na ito. Pero mga minamahal, hindi po natin pinagtagumpay ang ating kahinaan. Narito tayo, mga minamahal. Pinili natin sumamba sa Diyos. Pinili natin magpasalamat sa Diyos. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Ano pa mga minamahal? Magtapos na po tayo. Para mapanatili natin na tayo ay malakas sa ating mahal na Panginoon, kailangan natin maghintay sa Diyos. Sabi ng Biblia, those who wait upon the Lord shall renew their strength, mga minamahal. Kapag ikaw pala ay naghihintay sa mahal na Panginoon, i-renew niya palagi nang i-renew yung lakas mo. Mga minamahal, habang tayo ay gumaganap sa banal na kalooban ng Diyos, nababawasan yung ating lakas dahil tayo ay nakikipagbaka sa maraming problema at pagsubok. Pero kapag naghihintay ka sa Diyos, palagi palang daragdagan ng mahal na Panginoon yung lakas mo. Hindi ka pala mauubusan ng lakas. Ang sabi ng talata sa Isaiah, mga minamahal, yung mga kabataan ay mapapagod. Mga minamahal, sila ay mga lulupaypay. Subalit ikaw na anak ng Diyos na naghihintay sa mahal na Panginoon, kailanman hindi ka manghihina, kailanman hindi ka manlulupaypay. Everybody say, praise the Lord. Palakpakan natin na malakas ang ating mahal na Panginoon. Kailangan natin magpakalakas sa ating mga minamahal dahil hindi lamang sa ating sarili, maging sa ating mga loved ones. Kapag pahinahina tayo, mga minamahal, minsan tayo ang pinaghuhugutan ng lakas ng ating mga loved ones, ng ating mga mahal sa buhay, yung ating mga unbeliever na loved ones, mga minamahal. Kapag sila ay may mga problema at pagsubok, alam nila na anak ka ng Diyos, nakikita nila sa iyo ang tagumpay, nakikita nila sa iyo yung lakas ng loob mo, bagamat may maraming problema at pagsubok. Kaya kinakailangan palagi tayong malakas, mga minamahal, dahil marami po ang nakatingin sa atin. Marami ang umaasa sa ating mga panalangin, mga minamahal. Marami, mga minamahal, ang umaasa sa ating pagiging malakas sa harapan ng ating pinakamamahal na Panginoon. Kaya nga, mga minamahal, yung ating mga problema at pagsubok, hindi yan matatapos. Hanggang sa pagbabalik ng mahal na Panginoon, nariyan yan, mga minamahal. Palagi, kapag nalutas mo ang isa, mayroon na naman panibago, mga minamahal. Kaya ano ang sikreto? Sabi ng ating nabasa, kinakailangan, we need to obey the word of God. Palagi tayong susunod sa banal na kalooban ng Diyos. Bagamat may magsunod-sunod man ang mga problema, magsunod-sunod man ang mga problema dumating, mga minamahal, hanggat sumusunod ka sa banal na kalooban ng Diyos, magtatagumpay ka, mga minamahal. Sa panahon na nanghihina ka, ipapadala sa iyo ng Diyos yung lakas na kailangan mo, mga minamahal. Yung mga tao sa sanlibutan, ang daming nabubuhal ngayon. Ang daming nabubuhal. Dahil wala silang lakas ng loob, mga minamahal. Wala silang pinaghuhugutan ng lakas ng loob. Wala silang inspirasyon. Kaya ito pala, mga minamahal, yung malaman pa lamang natin na may Diyos na handang tumulong sa atin, may Diyos na nagbabantay sa atin, may Diyos na kumakalinga sa atin, sapat na yan upang tayo ay labis-labis ang pasasalamat sa Diyos, upang tayo, mga minamahal, ay magpakainit sa paglilingkod sa mahal na Panginoon, upang tayo, mga minamahal, ay hindi matapos ang pagpupuri sa ating pinakamamahal na Panginoon. Everybody say, praise the Lord! Mga minamahal, kung may pagsubok ka ngayon, may problema ka, mga minamahal, minsan nadarapa ka na, ang hirap, hindi mo alam kung ano ang gagawin mo. Minsan hindi mo na maintindihan bakit ganyan ang nangyayari.
Wala kang ibang dapat gawin, kundi magpakalakas ka lang, magpakatatag ka lang, magpatuloy ka lang sa paglilingkod mo. Ang Diyos ang bahala sa iyo, mga minamahal. Habang tayo umaawit, mga minamahal, bago tayo manalangin, awitan po natin ang ating mahal Panginoon, ating beloved co-preacher, Brother Ronald, sa ating pong altar call. Praise the Lord. God bless you. God bless you po sa ating beloved Richard Mark. Hallelujah. Hallelujah. Awitan natin ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal ko. Napakaganda ang mensahe natin na pakinggan, na pag-aralan. Ngayong umagang ito, mga minamahal. Hallelujah. Hallelujah. At napakapalad natin, mga minamahal ko, sapagkat isa tayo sa mga malalakas at matatapang na mga anak ng Diyos. Hallelujah. Awitan natin ating napakabait na Diyos, lakas, mga minamahal. Makipag-ugnayan tayo sa ating pinakamamahal na Panginoon, mga minamahal ko. Hallelujah. Hallelujah. Nagpapatuloy lamang tayo nagiging malakas, mga minamahal, kung ang presensya ng Diyos patuloy po nating nararamdaman. Ito'y nagpapalakas sa atin. Ito'y patuloy nagpapalakas sa atin. Kaya huwag mong sayangin ang pagkakataon. Anak ng Diyos, huwag mong sayangin ang pagkakataon. Sa aking palagay, sa taas ng buhay, kaya pagsubok ang aking Ang gagawin na lamang natin ngayon, kinakailan mo pakalakas, magpakatapang, ang sakripisyo, mga minamahal. May naghirap na sa atin, sa sakripisyo na dapat para sa atin, mga minamahal. Pinaghirapan na yun ang ating pinagmamahal, Panginoon. Pinaghirapan na yun ang ating ginagalang malapastor. Hanggang ngayon, may mga naghihirap, mga minamahal, para sa atin, mga nanangasiwa sa atin, mga minamahal ko. Upang ikaw lamang, anak ng Diyos, patuloy maglingkod sa ating pinakamamahal na Panginoon. Gawin mo na lamang ang magpakatapang at magpapalakas. tapat ang Diyos sa kanyang pangako. Sa Huwag mong sayangin ang pagkakataon, mga minamahal ko, na tayo'y nakakalapit sa mga Panginoon. Hindi mo makakayanan ang lahat ng gawa ng kaaway ng Diablo, ang taktika ng Diablo. Kung wala kang kalakasan nagmumula sa mahal na Panginoon. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya. Ang ating mabait na Diyos, nasa ating kalagitnaan, simula pa kanina, mga minamahal. Hallelujah. Napakapalat mo na ikaw, kahit inaantok ka na, nagpapakatakas ka, upang malabanan mo ang antok mo, sa pagkikipag-ugnayan sa ating napakabait na Diyos. Kung tatawagan mo siya, pagkat wala ang pagsubok na ginaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya sa sayo. Pagkat wala ang pagsubok na dinaranas mo, na hindi pa dinanas ng lahat ng tao. Tapat ang Diyos sa kanyang pangako, sa pagdating ng pagsubok, lakas niya sa sayo. Huwag mo sanang isipin Unawain po natin, mga minamahal, ang mensahe ng ating Panginoon. kahit kay bigat man ng iyong dinadaan. Paligid mo man ay limos ng kaniliman, lakas niya isa sa'yo. Kung tatawagin mo siya, pagkat wala ang pagsubok
buo na lang minamahal. Isang buo na lang minamahal. Simula po natin first instance sa mga minamahal. Hallelujah! Hallelujah! Sa aking paglakad, Mga minamahal. Pagkatapos Hindi mo maramdaman ang presensya ng malapit Lord. Iraming pagsubok Tuwing na uwi ka, hindi mo naramdaman ang presensya ng aming Panginoon. kahit bibigat man ang iyong nadarama, ang iyong mga mata may puno ka ng luha. Pagkat wala ang pagsubok na dinaranas mo, na hindi malikas na lahat ng tao. Hallelujah! Ang Diyos sa kanyang pangako, sapagkat di ang pagsubok lakas niya sa sayo. Huwag mo sanang isipin na hindi mo na kaya, kahit kay bigat man ang iyong dinadala. Paligid mo man na ipos ng kaniliman, lakas niya'y sa sayo. Kung tatawagan mo siya, pagkat wala ng pagsubok na dinaras mo, na hindi ka dinaras ng lahat ng tao. Kapag ang Diyos sa kanyang pangako, sapagkat di ka pagsubok, lakas niya sa sayo. Pagkat wala ng pagsubok na dinaras mo, kahit di pa dinaras ng lahat ng tao. Kapag ang Diyos sa kanyang pangako, sapagkat di ka pagsubok, lakas niya sa sayo. Sapagkat di ka pagsubok, lakas niya sa sayo. Sapagkat di ka pagsubok, lakas niya sa sayo. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Wala po tayong baguhan mga minamahal. Tayo na po'y dadako sa ating panalangin, sa ating pinagmamahal na Panginoon. Magpasalamat tayo sa ating pinagmamahal na Panginoon. Hallelujah. Nagila naming Diyos, sa manaming banal, sa matamis at mga pangalan mo, aming pinakamamahal na Panginoon Kristo, Ama. Kami po'y nagpupuri at nagpapasalamat ng lubos sa Diyos. Sa mensahe namin na pakinggan na pag-aralan ngayong umagang ito, aming pinagmamahal Panginoon, dinala ng mga aral, aming dakilang Diyos, sinuruan mo kami, patuloy, malapay turuturan mo kami patuloy, malapay kami magpakalakas sa magpakatapang, malapay noon, hallelujah. Dinadalayan po namin o ganit na po'y tumibo sa aming puso at isipan na malapay noon, magsilbing galak, magsilbing gabay namin sa paglilingkod sa iyo. Aming pinalapay noon, dinadalayan din po namin o Diyos, hallelujah, praise God, lahat ng aking minamahal na kapatiran, malapay na rito, malapay na naman, malapay noon, hallelujah. Dinadalayan bawat isa, malapay noon, tugunin mo sa malang kapamaraanan mo, malapay noon, may taglay na karamdaman, problema, malapay noon, bigyan mo ng kagalingan bawat karamdaman, kalutasan, problema, malapay noon, patuloy din po namin tinataas sa iyo, maayos sa kalusugan ng aming ginagalang
minamahal na pastor, mahal po yung complete recovery, mahal po yung sa beloved pastor, patuloy bigyan ng kalakasan, mahal po yung ibalik ang kanyang kalakasan sa kanyang kabataan, patuloy kaming mapangunan sa paglilingkod sa inyo, simuligang pagbabalik, aming pinakamamahal pa palaan mo patuloy, mahal po yung noon, mahal po yung God, ang aming live webcast, patuloy maabot ang aming kababayan, hallelujah, dalhin yung mga tubos yung mga kawan, sa mga gawain, mahal po yung pagpalag kami lahat, O Diyos, ito pang aming samot panalangin sa matamis at maraming pangalan mo, aming pinakamamahal na pa Iso Kristo. Amen and amen. Praise the Lord, mga minamahal ko. May taglay po kayong karamdaman. Ipatong po ninyo, mga minamahal, isang kamay sa parte ng karamdaman. Yung isang kamay sa ating ulo, mga minamahal. Isipin po natin ating ginagalang malapastor, naglilians po sa atin. Mga minamahal ko, hallelujah po God, meron po kayong mabibigat na problema. Itaas po ninyo ang dalawang kamay bilang pagsuko po sa ating napakabait na Diyos na buhay. Praise God, masama po nating palayasin yan, mga minamahal. Dakila naming Diyos, Ama naming banal sa matamis at maraming pangalan mo, aming pinakamamahal na pa Iso Kristo, Ama. Sa kapangyarihan pinagkaloob mo sa amin, malapay narito po kami, malapay sama-sama naming pinapalayas, tinataboy latang uri, gawin ni Satanas, nagpahirap sa aming pisikal na patawan, walang talampakan, kagaya ng cancer, leukemia, TB, diabetes, demons of COVID-19, trangkaso, sipon, ugbo, sama-sama sa problema, suliranin, sama-sama namin pinapalayas, sa maraming pangalan, kaman yung cast out, cast out, cast out, cast out, cast out, cast out, naman to Jesus. We can cast out them to Jesus. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise God. Tayo po, mga minamahal, ay sabay-sabay, mga minamahal ko, magsambitla ng hallelujah, praise the Lord. Wag na po nating masyadong lakasan, mga minamahal ko, upang maging pagpapala po tayo sa lahat ng ating mga kapitbahay. Purihin natin dakilang Diyos. Sabay-sabay po tayo, minamahal ko. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Hallelujah, praise the Lord. Purihin natin ang ating dakilang Diyos, mga minamahal. Praise God. God bless you so much po, mga minamahal ko. Praise God, pwede na po tayong umupo. At tayo na po ay dadako sa ating announcement. Purihin natin ang ating pinakamamalapay. At bago po tayo dumako sa ating announcement, mga minamahal ko, meron po tayong special offering. Praise God, ito po ay ipapanalangin po ng ating beloved elder, beloved brother Alejandro Bulo. At ihanda na po natin, mga minamahal, ang ating mga special offering, yung mga pledges po natin, mga minamahal ko. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. At ito po ay ipapanalangin na po ng ating beloved brother Alejandro Bulo. Purihin natin ating dakilang Diyos. Praise the Lord. Tayo mag-aisa manalangin, mahal ng magmahal. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Banal na Diyos, hallelujah. Dakila Diyos, hallelujah. Makapangyarihan Diyos sa pangalan ni Jesus. Malapay na narito kami sa magbibigay ng aming special offering, mahal na Panginoon, minsan po mahal na Panginoon, hallelujah. Lubos na yung pagpalain, basbasan ang lahat na magbibigay sa iyong banal na gawain, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa ulat paralim na pastor, mahal na Panginoon, hallelujah. Sa lahat ng iyong mga anak, mahal na Panginoon, hallelujah, na nais magbigay, mahal na Panginoon, bigyan din mo sa ng hanap buhay na pagpakakitaan para sila din ay makapagbigay sa iyong banal na gawain, mahal na Panginoon, hallelujah. At sa mga nag-alinlangan, kayo pong mangusap sa bawat isa na itong susi ng pagpapala, mahal na Panginoon, hallelujah. Mahal na Panginoon, namin dinadalangin sa iyong matamis at makamirang pangalan. Amen. In Jesus' name, hallelujah. It's all come back to you. 'Cause when you give
Purihin natin ang ating dakilang Diyos. God bless you so much po, mga minamahal ko, sa patuloy pong nakikibahagi, mga minamahal, at nakikiisa sa lahat ng pangailangan sa gawain ng Malapaynoon sa inyong pagbibigay ng inyo pong special love offering at pledges, mga minamahal ko. Palakpakan po muna natin ang ating napakabait na Diyos, mga minamahal ko, at tayo na po dadako sa ating mga announcement. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Tuloy-tuloy po, mga minamahal, ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo sa lugar pong ito ng Baliwag Outreach, mga minamahal ko. At magsimula po tayo ng alas 9 ng umaga po ng linggo, yung ating general service po, mga minamahal. Magsimula po tayo ng alas 9 ng umaga po ng linggo, matatapos po tayo ng alas 4 po ng hapon po ng linggo. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Jesucristo at ating midweek service, mga minamahal. Magsimula po tayo sa alauna ng hapon po ng Miyerkules, mga minamahal, at matapos po tayo ng alas 5 ng hapon po ng Miyerkules. Yan po yung ating midweek service sa lugar pong ito ng Baliwag Outreach. At ang ating overnight prayer, mga minamahal, ay magsimula po tayo ng alas 10 ng gabi po ng Biyernes, at matapos po tayo, mga minamahal, ng alas 4 po ng umaga po ng Sabado. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Ngunit ngayon, mga minamahal, maaga po nating tapusin ang banal na gawain ng ating pinakamamahal na Panginoon, sapagkat tayo po, mga minamahal, ay makikiisa sa libing ng ating beloved elder, beloved brother Danny Reyes. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon. At meron pa tayong mga banal na, may banal na gawain po tayo, mga minamahal, sa dako po ng San Ildefonso Outreach, mga minamahal ko. Mga minamahal ko, ito po ay idinadaos, mga minamahal, sa ating beloved brother Bonnie Bitangcola Residence, mga minamahal, sa dako po ng Malipangpang, San Ildefonso, Bulacan. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoon, at magsimula po ang ating banal na gawain po bukas po roon, praise God, ating general service, mga minamahal, praise God, sa oras po ng alas 10 ng umaga po ng linggo, at matapos po tayo ng alas 3 ng hapon po ng linggo. Yan po yung ating general service sa dako po ng San Ildefonso Outreach, mga minamahal. Ating midweek service ay sa araw po ng Martes. Magsimula po tayo ng alas 2 ng hapon po ng Martes, at matapos po tayo ng alas 6 ng hapon po ng Martes. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Tayo po ituloy-tuloy na po, mga minamahal, praise God, at muli, mga minamahal, sa ating beloved loved ones po ng ating beloved brother Danny Reyes, mga minamahal, ang Jesus Miracle Crusade, sa panguna po, mga minamahal, ng ating beloved pastor, mga minamahal, ay nakikidalamhati po, praise God, sa pag-uwi na po, mga minamahal, praise God, ng ating beloved brother Danny Reyes, mga minamahal, nasa piling na po ng ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At ngayon po, yung libing, mga minamahal ko, mamayang alas 10 po ng umaga. Ngayon po, mga minamahal, alas 10 po ng umaga. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. At tayo po tumayo na, mga minamahal, at dadako na po tayo sa ating closing prayer. Purihin natin ang ating pinakamamahal na Panginoong Kristo. Ito po ay pangunahan ng ating beloved Brother Romy Villamor. Purihin natin ang ating dakilang Diyos. Hallelujah. Praise God. Meron po tayong lay hands in prayer counseling after ng ating closing prayer, mga minamahal. Purihin natin ating Panginoon. God bless you. God bless you po, beloved Preacher Armando. Hallelujah. O dakilang Diyos, sa makapangyarihan sa lahat, maraming salamat po, mahal Panginoon. Hallelujah. Yes, Lord. Sa kalakasan pinagkalob mo sa amin, mahal Panginoon, sa magandang panahon. Hallelujah. Sa paglangis, mahal Panginoon, sa joyful songs, solemn songs. Yes, amen. Sa mga buhay na patotoo, mahal Panginoon, kalakasan ng aming pananampalataya sa iyo. Opo, Diyos. At sa pagbibigay na siyang susi ng pagpapala, mahal Panginoon. Mahal Panginoon, maraming salamat din po, mahal Panginoon, hallelujah, sa mga awitin ng choir, Yes, amen. lalong-lalo na po ng Jesus Finest Generation Choir. Yes, At sa pagkilos ng iba na Espiritu, mahal Panginoon. Opo, Diyos. At sa dinala ng mga ngaral ng Panginoon. Hallelujah. Ang banal na salita, mahal Panginoon, Yes, Lord. na dinala ng aming mga ngaral, mahal Yes, Panginoon. Lord. Thank you so much. Hallelujah. Mahal Panginoon, kung paano po kami iningatan, mahal Yes, Panginoon. amen. Ganun po, mahal Panginoon, ibalik mo kami sa aming kanya-kanyang tahanan na Yes, maligtas, mahal Panginoon. At sa araw ng linggo, mahal Panginoon, ibalik mo kaming muli. Yes, Lord. Itong aking samot dalangin sa makapangyarihang pangalan ni Jesus. In Jesus' name, Amen. Amen and amen. Purihin natin ang dakilang Diyos. God bless you so much po, mga minamahal. We love you so much, but our dearest Jesus loves us more and more. Purihin natin ang ating